Raul Manuel nyo, nag-iiyak na naman. Pinatayan na naman to kasi siya ng microphone. Panoorin natin yan maya-mayang konti lamang mga kotsero. Pero bago natin gawin yan, tayo muna yung mag-shoutout muli sa mga kaibigan natin sa Zedwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito sa ating bansa, sa Pilipinas, nang wala pong remittance fees. Ang gagawin nyo lang ay download ang Zenwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account dito. So pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jared, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Yun. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, ayan. Nag-iiyak na naman ang Raul Manuel nyo, mga kotsero. Kasi, alam nyo, mga kotsero, ito kasi, itong problema sa inyo, Makabayan Black. Mambabastos kayo. Tapos, kapag may ginawa yung mga taong binastos nyo laban sa inyo, pa-victim kayo? Nagpapa-victim kayo eh. Kayo na ngayon ang bastos, tapos you cannot take some pambabastos yourself? Goodness. Paano ba nangyari? Kasi kanina po, mga kotsero, inaprubahan po ang budget ng 2024. At of course, may mga realignment na pag-usapan natin sa isa pa nating video. Pero small committee na po ang hawak ng realignment. So sila sila Kimbo, sila Ko, ayan, sila na yan. Tapos nung binabasa ko tong article ni ABS-CBN, may nabasa ko sa ilalim. Asa na siya? Ayan. Sa ilalim. Kabataan, Representative Raul Manuel tried to stop the voting on third and final reading by raising a point of order, but he was declared out of order by the presiding officer and his microphone was cut off. Pinutulan ulit ang mic. Ay, naka. Sabi, all things considered, ang certification na ito ay mahina, inconsistent at mapang-abuso. Pinatayan pa ako ng mic, nakakabastos naman sa mamamayan. Ay, alam niyo nakakabastos yung existence nyo sa Kongreso. Alam niyo nakakabastos sa mamamayan, yung nandiyan kayong tatlo sa Kongreso. Ikaw, Raul Manuel, si Franz Castro, at si Arlene Brosas. Kayong tatlo. Kayo ang salot sa Kongreso. Kayo yun yung nakakabastos. Anyway, panoorin natin. Gusto ko lang mapanood nyo yung video. Medyo pinutol-putol ko lang kasi medyo may mga part na boto-botohan lang, nakakabore, so pinutol-putol ko siya ng konti. Pero ito yung mga nangyari leading up to and then after nung pinatayan siya ng mic. Majority Leader, session resumed. Madam Speaker, for the information and guidance of our colleagues, the President in his letter dated September 2023 has certified to the necessity of the immediate enactment of House Bill number 8980 or the fiscal year 2024 General Appropriations Bill in order to address the need to maintain continuous government operations following the end of the current fiscal year, to expedite the funding of various programs, projects, and activities for fiscal year 2024, and to ensure budgetary preparedness that will enable the government to effectively perform its constitutional mandate. Pursuant to this Constitution and rules, I move that we vote on third reading House Bill number 8980, and for this purpose, direct the Secretary General to read the title of the measure and thereafter call the roll for nominal voting. Madam Speaker, so move, point of Madam order. Speaker. Majority Leader. Wait lang. So ito po yung kukwento ko sa inyo yung ganap. Kasi po kanina bago po nagganap itong petition to vote sa budget. Ang nangyari na kasi niyan, nagkaroon na sila ng mga yung technical yung technical part. Meron bang may roll call for votation, etc., etc. Tapos may mga amendments ba?
O tapos, meron bang di-disagree sa amendments o wala naman na disagree, etc. etc. Mga ganong klaseng ganap. So, dahil second reading na to, gusto na nila i-move to third reading para ma-finalize na yung bill. Para tapos na, wala nang ano. Tapos yung mga amendments, ipapasa mo na lang sa smaller committees. Kasi pwede naman yun eh. Pwede naman talaga siya. Kaso, etong si Raul Manuel, nag-epal. Sabi niya, hindi, point of order. Tinan niyo itsura ni Congresswoman. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Pero itong si Congresswoman na to, tinan niyo itsura niya. Ayan. Ito, ayan yan. Tututuwa ako nga si Congresswoman. Wait. Aha. Tinan niyo si Congresswoman. Ayan. Move that we vote on third reading, House Bill number 8980, and for I this object, Madam purpose, Speaker. direct the Order, Secretary General to read the title of the measure and thereafter call the roll for nominal voting. Madam Speaker, Parang nairita si Kong. Parang nairita si Kong kay Raul Manuel. Secretary General to read the title of the measure and thereafter call Ano the ba roll yan? for nominal. Parang ganyan sinabi ni Kong. Ano ba yan? Ayun, no? Direct the Order, Secretary General to read the title of the measure and thereafter call the roll for nominal voting. Madam Speaker, So move, point of Madam order. Sinabi. Speaker. Majority Leader. allow Suspend me to session. explain Session my point of suspended. order, Madam Speaker. Na point of order na ni Raul Manuel. Yan na. Madam Speaker. Session resume. Can we Majority proceed? Leader. Yeah, I have a previous motion, Madam Chair. Can we move with the motion, Mr. Madam Speaker, point of order. It is the second highest point. Session suspended. Dapat dyan pala nakaramdam ka na, Raul Manuel. Sinuspend. Session resume. Merong mga 5 Majority minutes Leader. na suspension yan. Kinat ko na lang yung suspension. Madam Speaker, Yes. Speaker, I will explain. Ano ang batayan ng ating point of order, Madam Speaker? What's the nature of your point of order? Madam Speaker, I am citing Article 6, Section 26.2 of our Constitution, Madam Speaker. Allow me to read that part of our Constitution. No bill passed by either house shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days and printed. Okay, ako na lang magbabasa sa inyo kasi malapit na yung drama. Ito yung gusto niyang palabasin. Ito. Article 6, Section 26, Paragraph 2. No bill passed by either house shall become law unless it has passed 3 readings on separate days. So, 3 magkakaibang araw. Pangalawa pa lang to eh. Second day pa lang to. And printed copies thereof in its final form have been distributed to its members except, mayroong exception, mga kutsero, dapat 3 separate days. Tapos binibigyan sila ng kopya. Except, puwera sa Tagalog, puwera kung ang presidente, when the president certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Yun yung naging dahilan kung bakit kailangan na aprobahan kanina. Okay. Yun din sinasabi ngayon ni Raul Manuel. Tuloy natin. Printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall be taken immediately thereafter. Madam The ayes Speaker. and nays entered in the journal. Madam Speaker, Madam ano po Speaker. ang basis ng emergency or Majority calamity Leader. sa certification? Madam Speaker, hindi Madam din naman Speaker, there's mapipirmahan already a kaagad. certification Madam coming from Speaker, the Office of the Madam Speaker, President. I think inconsistent po ang... The chair now rules that the objection. point of the Madam Speaker, gentleman, hindi pa po ako tapos. Madam the Speaker, Honorable Madam Speaker, Manuel, is out of Madam order. Speaker, question of Majority privilege. Madam Speaker, question Madam of privilege. Speaker, I reiterate my motion. There's a Speaker, motion, question of privilege. the motion Bakit to po ang proceed karapatan ko, Madam with the Speaker, third na reading magsalita dito, on House Bill Madam number Speaker? 8980. Inconsistent So move, ang Madam Speaker. certifications ng Secretary Pangulo. Generals directed to Ano, read the Madam title of the Speaker, measure ang mga and therefore call the roll for Madam nominal voting. Pinatayan na siya ng mic. House Bill number 8980, an act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2024. Roll call of members in consideration on third reading of House Bill number 8980. Dapat dinuduko to paminsan-minsan si Madam Raul Speaker. Manuel.
Yan, so, in-skip ko yung roll call. Napakahaba ng roll call, mga Madam kutsero. Speaker, the tyranny of the majority has been displayed. And Madam Speaker, with that, I vote no and I would like to explain my vote later. Pinatayin pa po ako ng mic, Madam Speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. Yes, you may. Please proceed. Ang sabi niya, the tyranny of the majority has been displayed. Yan. Yan. O, di ba? Mga linyahang teroristang grupo. Tyranny of the majority. Bastos ka kasi, Raul Manuel. Bastos ka kasi. Ang simple-simple ng sinabi ng isang kongresista. May certification na. This is certified as urgent. Bakit? Bakit po siya sinertify as urgent? Kasi meron tayong inflation. Meron tayong problema sa West Philippine Sea. Anong gusto nyong gawin? Ipagpaliban pa natin after ng recess nyo? Yung budget hearing? Malapit na mag-recess ang Congress, ha, by the way. Ipagpaliban pa natin yan. Tapos meron pa kayong pag-uusapan na 20 laws na i-enact sa LEDAC. Anong akala nyo? You have all the time in the world? Anong gusto nyo? Re-enacted budget for 2024? Alam niyo talaga, minsan iniisip ko, hindi ko alam kung sino mang bumoboto dito sa mga party list na to. Yan sila Raul Manuel na yan. Hindi ko alam kung sino bumoboto dyan eh. Pero kung isa kayo sa mga bumoboto dito, kala Raul Manuel, wala kayong kwentang Pilipino. Promise. Wala kayong kwentang Pilipino. Bakit? Kasi hinahalal nyo dyan sa loob ng Kongreso yung mga walang kwenta talaga. May mga walang kwentang politiko, alam natin yan. Pero this is really scraping the bottom of the barrel. Kung nag-ahalal kayo ng mga party list katulad nito ni Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas, that is really scraping the bottom of the barrel. Puro latak talaga makukuha nyo doon. Kaya tinan nyo, ayan, nahalal nyo, latak. Tuloy natin. Nakakabastos naman sa mamamayan. Yes, So, you paano may. bastos? Please proceed. Madam Speaker, Yes, Honorable Lagman. my name was called, and I would like Mr. Speaker, Madam Speaker, Bakit naman? Honorable Lagman is recognized. My vote is yes, but with reservations. May I request that I be allowed to explain my vote later? Yes, you may. Yan, ganyan na kasi dapat. Tingnan nyo si Lagman. Alam nyo, opposition to. Pero at least alam nyo yung parliamentary courtesy. Ganyan ho sa Kongreso. Hindi yung mag-aasal palengke ka. Hindi ka pa, kung palengkera ka, doon ka sa palengke. Hindi ka pwede sa Kongreso, Raul Manuel. Hindi ka pwedeng umasal squammy dyan. Hindi ka pwedeng umasal kanto dyan. Tingnan nyo, ito hindi naman sa kasi ganito kasi dapat eh. Ganito dapat yung ginawa ni Raul Manuel. May point of order siya. May contention siya. Then you contend parliamentary, in a parliamentarian way. Hindi yung magsisisigaw ka tulad nung ginawa kanina, nung time to, 4:11. Yan yung pinagagawa na itong mokong na to. Oh. Committee or emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall be taken immediately thereafter. Madam The ayes Speaker. and nays entered in the journal. Madam Speaker, Madam ano po Speaker. ang basis ng emergency or Majority calamity Leader. sa certification? Madam Speaker, hindi Madam din naman Speaker, there's mapipirmahan already a kaagad. certification Madam coming from Speaker, the Office of Madam the Speaker, President. I think inconsistent po ang The chair now rules that the objection. point of the Madam Speaker, gentleman, hindi pa po ako tapos. Madam the Speaker. Honorable Madam Speaker. Manuel is out of order. Madam Speaker, question of Majority privilege. Madam Speaker, question Madam of privilege. Speaker, I reiterate my motion. There is a Madam Speaker, motion, question of privilege. the motion Bakit to po ang proceed karapatan ko, Madam with the Speaker, third na reading magsalita dito, on House Bill number 8980. Inconsistent So move, ang Madam Speaker. certifications ng Secretary Pangulo. Generals directed Ano, to read the Madam title of the Speaker, measure ang mga and therefore call the roll for Madam nominal voting. Wala na, hindi na siya pinasin. Tapos pinatayan na ng mic. See? House Bill number 898. Pa sila matutuwa sa'yo? Di ba? Butahan nga natin yung kanina. I move to strike out. Ay, Dan hindi, di ba? par- My vote is yes. My vote is I be allowed to explain my vote later. Yes, you may. Please continue. Madam Speaker, The Honorable Paduano.
Madam Speaker, I move to strike out the unparliamentary statement of Congressman Raul. Madam Speaker, so Majority Leader. See? Move to strike. Continue voting. Move to suspend, Madam Speaker. Session Speaker, the suspended. word bastos is not allowed in this House. Galit na galit si Kong Paduano. I'm voting. Session resume. Ay, nako. Ay, kinat ko na lang. With to- 296 members voting in the affirmative, 3 in the negative, and 0 abstentions. House Bill Number 8980, the 2024 General Appropriations Bill, is approved on third and final reading. Oh, walang nagawa Mr. yung Speaker, tatlo. nag-aalab po ang Walang nagawa yung tatlo. Alam na natin yun. 296, lahat ng affirmative, tatlo lang daw ang hindi. O sino yung tatlo? O di si Franz Castro, si Arlene Brosas, tsaka to si Raul Manuel. Very, very obvious. Kaya nakakapagtaka talaga. Huwag nyo na nga iboboto tong mga to para mabawasan ng konti ang anay dyan sa sa Kongreso. Oh. Hindi pa siya happy. Magsasalita pa ang mokong. O, tuloy natin. dami natin at dahil creative kaming mga kabataan, nakapagsulat ako ng tula to explain my vote. Before that, Mr. Speaker, sabihin ko lang, mahina po ang batayan para sabihing urgent ang 2024 budget. Mr. Speaker, magagamit na ba agad ang 2024 budget kapag napasa natin ito dito? Hindi po, Mr. Speaker. May hearing. Dagdag din ilang beses ng Stupid. hindi kinoconsider ng Malacanang ang kapakanan ng bayan kapag nagtatakda siya ano ang calamity, ano ang hindi. And Mr. Speaker, mapang-abuso din ang certification aside po sa parliamentary courtesy at pagpatay ng mic, ito din po inaabuso din. Mr. Speaker, aaprubahan natin ay confidential and intelligence funds hindi lang po ng OVP tsaka DepEd. Pero pati din ang sa Office of the President na 4.56 billion, that's 12.5 million per day. Mas mataas sa 11.4 million per day na 2022 confidential funds ng OVP. To proceed to my poem, Mr. Speaker, Poem. mas malaki ang budget sa susunod na taon, pero saan-saan ito pangunahing nakatuon. Tumataliwas ito sa saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamataas. Kung papasimplihin natin ang datos at ang ipambabayad utang ay 100 pesos, ang para sa infrastruktura ay nasa 70 pesos at ang kabuang education budget 50 pesos. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, limpak-limpak ang winawaldas. Pati mga gala ng Pangulo, mamamayan ang nagpopondo. Buwis buhay ang mga nagbibisikleta. The bars. Laan sa pedestrian Nagbabars. lanes ay barya. Binubuhos ang budget sa big ticket infra. Sana wala ng railroads sa Kamara. Ayaw i-tax ang mga bilyonaryo. Proud na proud Nais ang ibagong nanay, tax ah. sa ordinaryong tao na kumakayod Castro. para sa mababang sweldo at Proud na ambag proud, sa mga oh, yun, likha oh. at sekretong pondo. Tinipid na budget sa serbisyo, tila pork ng general at sundalo. Listahan ng benepisyaryo, NTF-ELCAC ang nag-endorso. Sa ngalan ng huwad na kapayapaan, mga ahensyang sibilyan pinakikialaman. Hindi na nga magawa ang mandato, pero naninitik pa sa kapwa Pilipino. Kalaban ng pagtrato ng administrasyon Ang terorista talaga na si Raul Manuel. Mission. Pondo'y pantustos sa pagdukot at torture sa mga biktima ng forced surrender. Paano ginastos ang budget sa depensa? Kanino tinutok ang baril at sandata? Sa Pilipino, hinulog ang mga bomba, pinatay ang mga magsasaka, pati bata. Para kamtin ang sahod na nakabubuhay, nalimutan ang whole of nation. Pagkontrol sa presyong, di abot kamay, nga ang whole of nation. Pambansang budget, ano ang nais makamit? Panunupil at pambubusal, pork Pang ng ano talaga to, presidente, pangkalsada bise at talaga ni Sir general, Raul Manuel. pambayad utang, pangakit ng dayuhan. Saan ba patungo ang lahat ng ito? Di sa kalidad na serbisyo, di sa paglikha ng disenteng trabaho at oportunidad para sa Pilipino. National budget ang nagpapamalas, wala talagang bagong Pilipinas. Boto ng kabataan ay no sa House Bill 8980. Thank you, Mr. Speaker. Yes. Mic drop. Mic drop niya pataas. Alaga, mic drop. Bakit? Ay, naka, Diyos ko. Alam mo, sa dinami-dami na sinabi ni Raul Manuel dyan sa poem niya. Sa dinami-dami na sinabi ni Raul Manuel sa poem niya, sila lang ang naniniwala dyan. Lalo yung parte na
Yung budget daw, ginastos para patayin ng kapwa Pilipino, pati daw mga bata, pinapatay, tapos pinatitik-tik daw sa mga civilians, etc. etc. Alam nyo mga kotsero, yung kasi ang ginagawa sa mga teroristang grupo, sa mga members ng teroristang grupo. Alam nyo, paulit-ulit nga nitong budget hearing, yung kay yung dalawang pekeng surrenderies, paulit-ulit itong hearing. Ganon katindi. Ganon nila ginawa ng media mileage yung dalawang yun, mga kotsero. Hindi ko alam kung at the end of the day, sige nga, nag-no nga kayo, o nakuha nyo ba yung gusto nyo? Hindi. Wala kayong nakukumbinsi. Kasi mga sinungaling kayo. Yung tatlo, proud nanay, proud mama, over there, over there. Proud na proud si Franz Castro sa alaga niya. Diyos ko. Iba-iba tigas ng mukha ng mga mga members ng CPP, NPA, NDF. Iba talaga. Pero tatlo silang nag-oppose. Silang tatlo. At least sila united sila. Ay, nako. Nag-iintay na lang ako mag-apply ito sa mag-apply ito sa saan ba to? Sa mga members ng Makabayan Block. Ito, pwede silang ng code of conduct A member shall act at all times in a manner that shall reflect creditably on the house. Wala na siyang yung ginawa niya kanina. Nakakadagdag ba sa kredibilidad ng Kamara de Representante? Hindi. Ay, disiplina niyo yan si I petition motion to discipline Raul Manuel. Ganon. Pwede sa Code of Conduct. Di ba? Inano pa nga, meron pang motion to strike yung sinabi niya na nakakabastos sa taong bayan, etc. etc. Kasi such words should not be used in the Congress. Sa kalsada gamitin niyo, wag sa Kongreso. Ganon. Pero nakakatawa lang, mga kotsero, nakakatawa lang. Kasi kanina, ang hilig na magtanong tungkol sa budget ng OP, Office of the President. Tatanong sila sa budget ng VP Sara at ni Presidente Bongbong. Ang hilig nila doon, ang hilig nila mag-imbestiga doon. Kanina hinanap ko sa COA yung expenses ng mga house members. Ayan. Itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each house member for calendar year 2020. Ba't hindi nyo pa ina-update to, COA? Ba't 2020 lang to? Sama nyo hanggang 2023. Kasi nakita ko dito, hinanap ko yan. Ayan, lahat yan, nandiyan sila. Pero 18 Congress pa to. Ayan, 18 Congress pa to. Benny Abante, di ba? Ngayon, ang ginawa ko, hinanap ko si Franz Castro. Hanapin natin ulit. Castro. Yan. Ito siya, yan, Franz Castro. Highlight natin yung kanya lang. Yan. Franz Castro. Francisca Franz Castro. Party list, ACT Teachers, Office of the Congressman. Ang sinahod niya, basic salary niya, 3.5 million. Laki, no? 3.5 million. Tapos, meron siya mga consultants. Ang binayaran niya sa consultants, 2.8 million. Sinong consultants mo? At para saan mo sila consultants? May consultative local travel na 1.1 million. For what? Saka nagpupunta? Communication expenses na 516,000. Ang laki para lang tumawag sa cellphone. Sino tinatawagan mo? Public Affairs Fund? Ano yan? Anong public affairs ang ginagawa nyo? Para saan? Representation expense mo, 1 million? Saan ka nang pupunta? Saan ka nang pupunta? Umabot ng 1 million yan. Wala namang document na may pinupuntahan ka. Ayun, baglang problema yung staff. Pero hindi ko alam kung sino yung staff na yan. Baka mamaya. Ito, other MOOE
4,130,000. My goodness, ang laki Operation expense mo, 4 million? O siya, gumagastos ng 23,247,057. Saan napupunta lahat yan, Franz Castro? Kasi wala dito yung audit COA na to Commission on Audit itemized list lang. Pero wala yung COA report. Di ba? Wala pa dito si Raul Manuel kasi 2020 pa to. Pati na natin kay Arlene Brosas. Ayan Brosas Arlene, Party List Gabriela. Office of the Congressman. Magkano ginastos niya? 22 million, guys. 7 million para sa staff. Tapos 2.8 million din sa Public Affairs Fund. Tapos 1.1 million para sa representation. Para pareho lang kayo ni Franz Castro. Isa lang ba ginagastosan nyo? 560,000 for communication. 1,311, 1.164 million para sa consultative travel. Oh my gosh. 2.471 million for contractual consultants. Parang pare-pareho lang kayo ng ginagastos. Sana. Yan. 22 million. Saan kaya ginagastos itong mga budget nila na to, no? Hindi ko alam. Hindi natin alam Hindi natin malalaman kasi wala Ito lang nakasulat sa COA Ito pang senador. Ito pang house members. Ang lakas yung magsabi na kayo walang itinatago, wala kayong confidential. Ba't ayaw nyo ilabas yung expenses nyo? Pag kami naningil, sasagot kayo? Saan nyo ginagastos ang pera nyo? Makabayan Black. Kasi wala naman kayong constituents Wala kayong constituents. Hindi kayo katulad ng regional congressmen or yung mga district congressmen. May mga constituents sila. Kayo wala. Sectoral kayo So anong ginagawa nyo para sa sektor nyo? Wala. Wala namang ebidensya na may ginagawa sila Maliban sa mag-rally. Yun, puro rally ang ginagawa. Baka doon ginagamit yung travel expenses. Consultative travel. Ibig sabihin, kukuha kami ng mga bata sa Talaingod, dadali namin sa kung saan man. Consultative travel. Yun yata yun. Ay, nako. But, alam nyo mga kochero, buti na lang konti lang sila. Buti konti. At sana po, sa 2025 election, let us completely eliminate ang mga party list na to. Itong mga tatlong to. Gabriela, ACT Teachers, at saka Kabataan Party List. Tanggalin na ho natin lahat ng traces ng CPP, NPA, NDF sa ating kongreso. Kung pwede lang ho, naikiusap po ang taong bayan sa inyo. Kaya lang ho yan nagkakaposisyon kasi may mga bumoboto. Or siguro sa COMELEC, baka naman COMELEC pwede nyo na silang i-disqualify, di ba? Tulad si Arlene Brosas ng Gabriela, may ebidensya siya ng foreign funding, di ba? Ba't di nyo disqualify? Anyway, sana po in the future, tayo na lang magtanggal. Kung hindi gagalaw si COMELEC, sana yung mamamayang Pilipino na lang ang hindi bumoto sa kanila. Kaya naman yan. Sana po mangyari na lang. Okay. So hanggang dito na lang po muna tayo sa ating po mga videos. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page. Don't forget to share yung ating po mga videos para lagi po kayong updated sa mga kwentuhang nagaganap dito sa aking channel. And please don't forget to always support us. God bless you. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye.